Diyos. Okay po, sama-sama po tayo sa panalangin. Ipag-pray po natin ang Kalumpit Bible Study this coming January 26. At ang mga kapatid natin doon ay naghihintay po. Then yung annual business meeting natin this coming January 28. Then yung lahat po ng ministry na alam natin na mayroon pong mga nakatalaga dito sa single youth, sa SD, sa children, ganun din sa kalalakihan, sa mga men's and women's. So may mga nakatalaga dyan. At iba pa nating mga ministry, isama po natin sa panalangin. Then, include din po natin sa prayer si Ate Levi. Siya po ay nakakonfine ngayon sa ospital. Nais kong tanungin lang si Brother Andrew, kumusta po yung ayon sa kay Albert Ena? May nakita kasi po dating para, tapos may nakita bagong para sa brain niya. Mm-hmm. Pero okay naman ang niya, hindi naman siya Yung normal po siya, pero hinimatay po kasi. May one time na hinimatay siya sa birthday ng gabi. So, pero nagising siya. Ating gabi kasi nangyari yun. Nagising siya, naka-dosay kaso siya. So, yun po yung iniiwasan. Opo, isama natin sa prayer kasi nakwento naman niya yung sa amin na nangyari sa kanya. Pero salamat sa Panginoon kasi hindi naman napabagok yung kanyang ulo, okay naman siya. Kaya lang, kailangan pong i-monitor ng doktor, kaya po siya nakakonfine. So, include po natin sa prayer. Then, sa mga may birthday po ng January 26, Sister Ella Guting. Then, January 27, Brother Adrian. Then, January 23, Precious Mejia. So, tayo po ay sama-samang manalangin. Muli po, Amang Banal na napakabuti para sa amin. Kami po ay nagkakaisa sa aming panalangin sa oras na ito sa inyong presensya. Sama-sama po naming idinudulog ang mga gawain tulad po ng Kalumpit Bible Study. Salamat po dahil ang gawain na ito sa pagpapaabot sa kanila ng mabuting balita ng kaligtasan ay nagpapatuloy dahil kayo po ang siyang kumikilos dito at dinadalangin po namin yung time ng January 26. Loobin niyo po na mga kapatid, ang mga manggagawa ay makatungo doon o makapunta doon upang maghatid na naman ng mga salita mo, maturuan po sila. Ito po ay amin pong pinagkakatiwala sa inyo, Ama. Ganon din po, tinataas din po namin ang darating na annual business meeting na gaganapin po sa January 28. Loobin niyo po na ang panahon na ito ay magkasama-sama kami sa patuloy na pag-uusap tungkol sa takbuhin ng Iglesia ng Christ Redeemed Church. Ito po ay amin pong ipinagkakatiwala sa inyo, Ama, na alam po namin kayo ang siyang kumikilos sa lahat ng bagay. Ganon din po ang lahat ng ministry. Tulungan niyo po ang bawat isa na nakatalaga dito sa bawat ministry like ng youth, single, ganun din po ang children, SD, men's and women's. Dalangin po namin na kayo po ang siyang kumilos dito sa bawat leader at ganun din po sa mga ministeryong ito na pinagkatiwala po ninyo sa bawat isa. Nawa po ito ay may sakatuparan namin at patuloy na
mapangalagaan ang mga ministeryong ito sa inyong tulong, sa biyaya mo po, Panginoon. Ganon din po, Ama, nagkakaisa po kami sa aming panalangin sa umagang ito. Tinataas po namin ang aming kapatid na Sister Levi na sa ngayon ay minomonitor po siya doon sa ospital. Alam po namin, mabiyaya kayo at kayo naman po ang nagsusustain ng life namin. Kayo po ang may hawak ng buhay namin. Kaya nagkakaisa po kami sa aming panalangin, sa aming kapatid na iyon, sa pangalan ni Jesus. Tulungan niyo po siya at gamitin po ninyo ang mga doktor na makita ang pinaka dapat gumutin sa kanya at mapabilis po ang kanyang pagaling at siya po ay makalabas na. Ito po ay aming pinagkakatiwala sa inyo at patuloy po naming idinudulog ito sa inyo. Kaya marami pong salamat at ganoon din po, Ama, tinataas din po namin ang may mga kaarawan sa buwang ito tulad po ni Sister Ella Guting. Tinataas po namin ang kanyang buhay na patuloy niyong samahan, pagpalain at bigyan pa ng patuloy na kalusugan at bigyan pa ng maraming taon na nananatiling tapat sa inyo, nabubuhay sa pananampalataya sa inyo at pagbibigay ng karangalan sa inyong dakilang pangalan. Ganon din po si Brother Adrian Arellano, patuloy po naming dinadalangin ang kanyang buhay, patuloy din po ninyong isustain, patuloy din po ninyong pangunahan ang kanyang buhay at gamitin sa ministeryo kung saan inilagay mo po siya at ikaw po ang patuloy na manguna sa kanya kasama ng kanyang pamilya at isustain niyo po ang kanyang buhay at bigyan pa ng maraming taon na nagtitiwala sa inyo. Ganon din po ang aming kapatid na si Precious Mejia. Dalangin po namin ang aming kapatid na ito na magdaraos ng kanyang kaarawan. I-bless niyo po siya, pangunahan niyo po ang kanyang buhay at patuloy na makakilala sa inyo ng lubusan, patuloy na paglalim sa inyong mga salita. Panginoon, ang lahat pong ito ay amin pong idinadalangin sa inyo. Nawa po sa inyong mabiyaya at kahabagan magkaroon po ng katugunan nito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ito po ay matatagpuan doon sa 2 Peter ikalawang Pedro talatang 1 hanggang 15. Kung inyo pong natunghayan ay sabay-sabay nating basahin. 2 Peter chapter 1 verses 1 to 15. Si Simon Pedro, alipin at apostol ni Jesucristo, sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya na gaya ng sa amin, sa pamamagitan ng katuwiran ng ating Panginoon, na ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan, ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya, na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Gayon niya ipinagkaloob sa atin ang Kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo ng likas ng Diyos. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ng inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos, at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid, at
ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig, sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sino mang wala ng mga bagay na ito ay bulag at ang nasa malapit lamang ang nakikita at nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito hindi kayo matitisod kailanman, sapagkat sa ganitong paraan ay masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggan kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Kaya't lagi kong hinahangad na ipaalala sa inyo ang mga bagay na ito, bagamat inyong nalalaman na at kayo'y pinapatibay sa katotohanang dumating sa inyo. Inaakala kong tama na habang ako'y nasa toldang ito ay gisingin ko kayo ng isang paalala. Yamang aking nalalaman na malapit na ang pag-alis ng aking tolda na gaya ng pinakita sa akin ng Panginoon nating si Hesukristo. At sisikapin ko rin na pagkatapos ng aking pagpanaw ay inyong maalala ang mga bagay na ito sa anumang panahon. Para sa pangangaral si Pastor Joey Perez. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta po tayo? Okay naman po. Sige po, at naalala ninyo na antala ng isang Sunday yung ating series dito, babalikan po natin. At ang tututukan po natin ay yung verse 10 and verse 11. So, nais ko pong basahin sa inyo yung 10 and 11. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. Sapagkat sa ganitong paraan ay masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Humingi po tayo ng gabay sa Panginoon. Ama, kami po ay lumalapit sa inyo sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, na mayroon pong pagpapakumbabang puso at may pag-amin kung kami ay may nagawang pagkakasala na hindi po namin nahingi ng tawad sa inyo. Hayaan po ninyo na kami ay patawarin ninyo upang wala pong maging hadlang sa aming pangunawa, sa aming pakikinig ng inyong banal na aral. Hayaan po ninyo, Ama, na samahan niyo po kami sa umagang ito. Tulungan niyo kami na maintindihan po ito, yung aming tatalakayin ngayong umaga. Pangunahan po ninyo ang bawat isa. Kayo po ang magbigay ng kaunawaan. Kayo po ang siyang kumilos sa bawat isa sa amin. At patuloy niyo kaming samahan at tanggapin namin ito na may pananampalataya sa aming mga puso. At hindi lang tatanggapin, kundi ito po ay mailapat po namin sa aming buhay.
Pangunahan niyo po kami sa aming kalagitnaan at kayo po ang maluwalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, batay po doon sa sinasalitang election, ayon po kay John Calvin, sinimulan ayon kay Paul na iunat na parang kamay niya o pangpigilan ang katapangan ng mga tao. Kung sakaling sumigaw sila laban sa mga paghatol ng Diyos, hindi natin masusuri ang ating sariling kakayahan, ang mga lihim ng Diyos. Ngunit tayo po ay tinatanggap na tiyak at malinaw na kaalaman tungkol sa mga ito sa pamamagitan ng biyaya ng banal na Espiritu. Ayon pa rin sa Kanya at kung paanong dapat nating sundin ang patnubay ng Espiritu, kung saan niya tayo iiwan, dapat tayong tumigil doon at ayusin ang ating katayuan. Kung ang sino man ay naghahangad na makaalam ng higit pa sa kung ano ang ipinahayag ng Diyos, siya ay mapupuno ng di masusukat na kaningningan ng hindi maabot o hindi maabot na liwanag. Ngunit dapat nating tandaan ang pagkakaiba sa pagitan ng lihim na payo ng Diyos at ng Kanyang kalooban na ipinahayag sa kasulatan. Ang buong doktrina ng banal na kasulatan ay nahihigitan sa kataas-taasan nito sa pag-iisip ng tao. Gayunpaman, ang pagpasok dito ay hindi sarado laban sa mga tapat na magalang na sumusunod sa Espiritu. Ngunit tungkol sa nakatagong payo ng Diyos, ang lalim at taas nito ay hindi maabot. Yun po ang sinabi ni John Calvin. Alam natin mga kapatid, sa banal na kasulatan, kung ano ang hayag sa kanyang salita ay dapat nating sundin, paniwalaan at sundin. Ngunit sa usapin ng pagpili o sa mga elect ay hindi natin kayang alamin kung sino ang mga pinili at hindi. Ngunit ang mga pinili na iniligtas ng kanyang biyaya, mga kapatid, sa pamamagitan ni Kristo ay mahayag po sa paanong paraan, mahayag sa paraan ng pamumuhay sa kabanalan. Magagawa ng mga pinili ang mamuhay sa gusto ng Diyos o sa kabanalan. Bakit po? Dahil po sa patnubay ng banal na Espiritu. Lagi nating nababanggit dito, ang church ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Kahit po sa individual na mananampalataya, nananahan ang Holy Spirit. At dito po sa binasa ng ating MC, pagtuunan natin yung verse 10 and 11. Sa ating teksto, sa aklat na ito, 2 Pedro, ay naunawaan natin na tumanggap tayo ng mahalagang pananampalataya. At ang pananampalatayang ito ay hindi po naiba sa tinanggap ng mga apostol, na nagkaroon tayo ng buhay at kabanalan. Tinanggap natin ang lahat ng bagay mula sa kanyang banal na kapangyarihan sa ating pagkakilala sa kanya na tumawag sa atin sa kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan ang tungkol sa buhay at kabanalan. Tinanggap po natin yon. Ganito natin tinanggap ang kanyang ibinigay na mahalaga at dakilang pangako. Anong layunin? Upang sa pamamagitan nito, makatakas tayo saan? Sa kabulukan ng mundong ito at makabahagi tayo sa likas ng Diyos sa kabanalan. Napakabuti po ng Diyos. Natalakay natin yan. Yamang nasa atin na ito, ang mga katangiang bilang pagpapakita ng kabanalan sa buhay, na ito po mga kapatid ay sumasalamin sa pagiging likas ng Diyos. Gawin ito, gawing lumago tayo dito sa buhay ng bawat isa. Lumago po tayo. Kaya nga, sa bahagi ng
pananampalataya na ibinigay sa atin, natalakay natin, natustusan natin. Itong pananampalatayang ito na tinalakay nga natin doon sa verse 5 to 7. Ngunit nagbigay si Pedro ng babala. Anong babala? Kung ito ay hindi lalago sa mga mananampalataya, ano ang turing niya? Mawawalang saysay ang pagkakilala kay Kristo na ating Panginoong Jesus at mistulang bulag na nakalimutang pinatawad na siya ng Diyos. Kaya para maunawaan natin ang mga biyayang ito na pinagkalob sa atin bilang mga mananampalataya, tingnan natin ang nais sabihin ni Pedro sa verse 10 to 11. Kaya magandang pag-usapan natin, mga kapatid, sa umagang ito, the truth of calling and election. Gaya ng ating sinabi, binalaan ni Pedro ang mga mananampalataya na ang pamumuhay ng walang paglago kay Kristo sa mga katangiang nakalista doon sa verse 5 to 7. Kumbaga ito po, mga kapatid, ay ginagawa tayong hindi epektibo, hindi mabunga sa ating kaalaman kay Jesus. Ang gayong mga tao ay naging tulad ng mga hindi mananampalataya. Ano pong ibig sabihin? Bulag sa espiritual. Nasabi nga natin kanina, nakalimutang pinatawad na sa kanilang kasalanan. So ngayon po, hinihimok ngayon ni Pedro ang kanyang mga Kristiyanong mambabasa na ipakita ang katotohanan ng pagkatawag at pagkahirang ng Diyos. Ipakita po natin. So kaya ang mensahe po natin sa umagang ito, mga kapatid, ang katotohanan ng pagtawag at paghirang ay pawang gawa ng Diyos sa kanyang mga tao na ito ay mapapatunayan sa kanilang paraan ng pamumuhay sa kabanalan. So mga kapatid, dalawang bagay ang gusto kong sabihin sa inyo. Ang pagtawag at pagpili ay sigurado. The calling and choosing sure. Pangalawa, the truth. The true faith will endure to the end. Ang tunay na pananampalataya ay mananatili hanggang wakas. So mga kapatid, ang pagtawag at pagpili ay sigurado. Bakit po? Yung bahagi ng Diyos, yung God's part. Ano ang bahagi ng Diyos sa usapin ng pagtawag at pagpili? Ayon pa rin kay John Calvin, kung ang sino man ay mas pinipili na ituring ang dalawang salita bilang parehong kahulugan, hindi ako tumututol, anya, sapagkat ang kasulatan kung minsan ay pinagsasama ang pagkakaiba na umiiral sa pagitan ng dalawang termino. Gayunpaman, sinabi kong ano ang tila mas malamang sa akin para kay John Calvin ay yung pong gawa ng Diyos, yung bahagi ng Diyos. Sa bahagi ng Diyos, sa pagtawag at pagpili sa kanyang mga tao, ay pawang involved siya. At sa ating usapin ng pagtawag at pagpili, maaaring may umangat na mga tanong. Ano yung mga tanong na po pwedeng umangat sa ating isipan sa bawat isa? Ang pagtawag at pagpili ba ay nakasalalay sa mabubuting gawa o mabuting gawa natin? Kung ganito ang ating pananaw dahil sa mabubuting gawa, ano ang ibig sabihin nito? Ang pagtawag at pagpili ng Diyos, saan nakasalalay? Ibig sabihin, nakasalalay sa atin. Kung anong mayroon effort tayo, meaning susunod ang Diyos, kaya tayo tatawagin. Nakakalungkot. Kasi minakita sa atin, kaya susunod ang Diyos, tayo tatawagin. Alam niyo mga kapatid, ang buong banal na kasulatan ay nagtuturo sa atin. Una, ang paghirang ng Diyos ay batay sa kanyang walang hanggang layunin. Pangalawa, ang pagtawag na iyon ay nagsisimula at natatapos sa pamagitan ng kanyang walang bayad na kabutihan. Kabutihan ng Diyos. Pinapakita nito mga kapatid, ang Diyos talaga ang kumikilos, gumagawa sa usapin ng pagtawag at pagpili. Ang mga pinili o paghirang mula sa walang hanggan layunin ay kanyang tinawag, mga tinawag.
Sabi po sa Romans 8:29-30, sapagkat yaong mga una pa niyang nakilala, ay itinalaga rin niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Dadapwat ang mga itinalaga niya ay tinawag din naman niya. At yaong kanyang tinawag, yaong kanyang inaring ganap. At ang mga inaring ganap niya ay niluwalhati din naman. Niluwalhati din niya ang mga ito. Mga kapatid, baliwanag po sa banal na kasulatan. Ayon sa banal na kasulatan, ang mga nakilala noong nang una pa, tinawag sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Maliwanag po yun. Ito ang tinawag natin na effectual calling, mabisang pagtawag. Ang mabisang pagtawag ng Diyos ay ang pagtawag sa pamamagitan ng pag-ibanghelyo, pangangaral ng Ebanghelyo. Na kapag ang isang makasalanan ay nakikinig sa Ebanghelyo, makapangyarihan ang Ebanghelyo, dahil sinabi ni Pablo sa taga-Roma, hindi niya ikinahihiya ang Ebanghelyo. Bakit? Kasi ito yung kapangyarihan ng Diyos sa mga sumasampalataya. So mga kapatid, maliwanag ang pagtawag ng Diyos sa mga hinirang noong una pa ay sa pamamagitan nga po ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya mga kapatid, ikaw na nandito, kung bago ka lang, pakinggan mo ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Mahamon ka dito. At mapapansin din po natin, sa Biblia, ito rin ang paraan ng Diyos Ama upang ilapit niya ang kanyang mga hinirang kay Kristo. Ang sabi ng Panginoong Hesus, siguro, basahin po natin sa John chapter 6. John chapter 6, verse 37. Ang sabi po dito, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama. So ang Ama nagbibigay. Lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, anong gagawin? Ay lalapit sa akin. At ang lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy. Verse 44. Maliwanag dito, walang taong makalalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Nandun na yung assurance. Pero ang point natin, walang makalalapit kay Kristo kung hindi ilalapit ng Ama. At sa paanong paraan nga naglalapit ang Ama kay Kristo? Sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya nga po napakahalaga na tayo nakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Alam natin kung bakit siya namatay, bakit siya nagsakripisyo. Ang layunin ay abutin ang mga makasalanan. Tulad ko, tulad mo, tayong lahat. So mga kapatid, at maliwanag din po sa sinabi, bakit sila lalapit? Sa verse 45, quotation po ito. Sa Lumang Tipan, Isaiah 54 verse 13. Sabi po sa 45, nasusulat sa mga propeta at tinuturuan silang lahat ng Diyos. Take note, ang bawat nakikinig o bawat nakarinig, ang kasunod at natuto sa Ama, ay lalapit sa akin. Natuto. Nakikinig. Natuto. Tinuruan ng Ama sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Maliwanag po yan mga kapatid. Ang point natin, ang mabisang tinawag ng Diyos, ang kanyang itinakda, pinili sa buhay sa kanyang lihim na payo bago pa ang pagkatatag ng mundo. Dinadala rin niya ang walang hanggang kurso ng pagtawag sa pamagitan ng biyaya lamang. Ngunit dahil pinili niya tayo at tinawag tayo sa layuning ito, ano ang purpose? Upang tayo po ay maging dalisay at walang batik sa kanyang harapan. Yun po ang layunin ng Diyos. Mula pa sa walang hanggan, Ephesians chapter 1 verse 4,
Tayo ay pinili na bago pa natatag ang mundo. Ano ang purpose? Kaya tayo tatawagin sa pamamagitan ng Ebanghelyo para ano? Dating marumi, pababanalin sa pamamagitan ni Kristo. So yun po mga kapatid. Pangalawa, yung sinabi po sa verse 10a, pinakita natin kung ano yung bahagi ng Diyos, yung verse 10a, yung bahagi natin, yung our part. At sabi po sa verse 10 ng 2 Peter chapter 1, sabi po dito, verse 10, kaya, therefore, alam natin, pinaliwanag na yan ng una, mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo. Part natin yon. Hindi tayo parang stagnant lang tayo, hindi tayo kikilos. Ginawa lahat ng Diyos, ibinigay lahat ang biyaya sa atin. Pero kailangan tayo ay magtrabaho, kailangan tayo ay gumawa. Dito pinapaunawa ni Pedro na yamang ang mga tinawag at pinili ng Diyos, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo. Ang salitang pagsikapan, ito po ay nangangahulugan tuloy-tuloy na pagsisikap na magawa ang isang bagay na angkop sa pagkakatawag sa iyo, pagkakaligtas sa iyo, at matyaga sa paggawa ng anuman, isang masipag na mag-aaral. Ang isang mga iniligtas po ng Diyos, biniyayaan ng kaligtasan, ay isang masipag na mag-aaral. Talagang nagsisikap po siya. Kumbaga ito po ay hinahabol na may matyagang atensyon. Nakapokus ka doon. Saan? Na patatagin. Pagsikapang patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa iyo ng Diyos. Excuse po. Ganito natin unawain mga kapatid ang isang mananampalataya, nagsisikap po. Hindi po aasa lang na yes, tama ang makinig, tama na tayo turuan, tama po yon. Dahil yun naman sinasabi rin ng Biblia, pero dapat po ang isang mananampalataya nagsisikap na patatagin o kumpirmahin ang pagkatawag at pagkapili sa pamamagitan po ng pagganap ng mga kaparaanan ng biyaya. Ibinigay sa atin ng Diyos ang lahat ng bagay mula sa kanyang banal na kapangyarihan at patuloy na pag-agapay ng kanyang biyaya sa pamamagitan ni Kristo. Pagdadagdag, pagtutustos sa ating pananampalataya na kaloob ng Diyos. Tinalakay natin yan mga nakaraan. Kinote ko po yung sinabi ni David Guzik, maging mas masipag pa upang tiyakin ang iyong pagkatawag at pagkahirang. Ito ay nagpapakita kung paano tayo makatitiyak na tinawag tayo ng Diyos at tayo ay kanyang mga hinirang. Sabi pa niya, ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na ito na binanggit sa verse 5 to 7. Pananampalataya, kabutihan, kaalaman, pagpipigil sa sarili, pagtsatsaga, kabanalan, kabaitan sa kapatid at pag-ibig. Sabi pa niya, habang nakikita natin ang mga bagay na ito sa ating buhay, alam natin na ang ating buhay ay nagiging higit na katulad ng kalikasan ni Jesus. Pinapakita nito, tayo ay tinutulad sa larawan ng kanyang anak. Ma-confirm tayo kay Christ. Siya ang panganay sa magkakapatid na binanggit sa Romans.
Kinote niya yung Romans 8:29. Ang point natin mga kapatid, ang isang iniligtas mula sa kanyang biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo ay magbubunga sa kanyang buhay sa paraan ng pamumuhay sa kabanalan. Hindi po pwedeng hindi natin pagsisikapan. By the way, hindi tayo magsisikap para maligtas. Bilang ligtas, tayo po ay nagsisikap na mamuhay sa kabanalan. Sa ganong paraan, kung tayo po ay masikap, nagpapatuloy, magbubunga po yung banal na Espiritu. Alam natin yan. Galatia 22-23. Kaya ang challenge ko po sa umagang ito, tunay na mananampalataya ay patuloy na magsisikap sa buhay pananampalataya sa pamamagitan ng hindi pagpapabaya, pag-neglect. Saan? Sa mga kaparaanan ng biyaya. Kung kayo ay kukumustahin ko, halimbawa po, pagbabasa, meditation, reading and meditation ng Word of God. Kumusta po? Kayo po nakakaalam sa personal ninyong buhay, sa private life ninyo. Ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay mananampalataya. Pero paano ka nagbabasa, paano ka nagbubulay ng salita ng Diyos? Gaya ng sinabi kanina ng ating MC, mapalad daw yung taong hindi naaakit na masama. Anong ginagawa niya? Nagbubulay siya araw at gabi. Saan siya inihaling tulad? Para sa isang halaman nakatanim sa tabi ng batisan, laging sariwa ang dahon. Ganun po ang mananampalataya pag hindi magpapabaya sa kaparaanan ng biyaya, partikular ang pagbabasa at meditation. Prayer, kumusta ang prayer po natin mga kapatid? Kayo po nakakaalam at ang Diyos. Pero patawarin tayo kung ito ay napapabayaan natin. Ang prayer para sa akin ay hininga na ng isang mananampalataya. Binigyan ka ng buhay, kamatayang espiritual, binigyan ka ng buhay, may ugnayan ka sa Ama sa pamamagitan ni Kristo, pero dapat patuloy na humihinga sa paraan ng pananalangin. Kumusta ka kapatid? Tayong lahat, ako. Kumusta ang prayer natin? Public prayer, fellowship, worship every Lord's Day. Tika muna, Pastor, pag gusto ko, sasamba ako. Hindi po pwedeng ganun. Isang mananampalataya dapat faithful sa Lord's Supper at iba pa. Kapag tayo po ay tapat dito, naniniwala po ako, patuloy tayong mapupuspos ng bunga ng banal na Espiritu. At yun ang gustong ipakita ni Pedro. Magsikap kayo. Patatagin ninyo ang pagkatawag sa inyo. Pangalawa po, ang tunay na pananampalataya ay mananatili hanggang wakas. Siguro po karamihan sa inyo kasi tayo nagbabasa sa Facebook, yung mga posts, pero kinote ko po yung sinabi ni Steve Lawson. A believer will never become an unbeliever. Bakit po? Because faith is a gift from God. Hindi siya pwedeng maging unbeliever muli kung pinagkalooban siya ng pananampalataya. Ang Diyos po hindi nagbabawi yan. Binigay na niya eh. Gaya ng tinanggap ng mga apostol, alam natin ang mga apostol, grabe ang pinagdaanan nila. Pero the same po yung faith na tinanggap natin sa Panginoon. Ang isang mananampalataya, hindi kailanman maging isang di mananampalataya. Bakit po? Dahil ang pananampalataya ay isang regalo mula sa Diyos. Kaya ang sinasabi natin kanina, kung ikaw ay mananampalataya, challenge ko kayo, gaya ng ating sinabi, magsikap tayo. Gaya ng ating pag-usapan ngayon, ang tunay na pananampalataya mananatili hanggang wakas. Siguro tingnan mo natin yung issue ng saving faith at saka yung false faith. Tingnan muna natin yon. Ayon kay Pedro, ang mga mananampalataya ay tumanggap ng mahalagang pananampalataya. Dapat itong tustusan, gaya ng sinasabi natin kanina, tinalakay natin yan noong nakaraan. 5-7. Pinakita din natin bilang ito po ay isang
proseso ng pagpapakabanal at paglagong mga nakakilala kay Kristo. Tayo po, alam natin, by faith, we are justified through Jesus Christ. But yung pagpapawalang salang iyon ay hindi po stagnant. Declaration yun ng God. Justified tayo. Wala na tayo sa kahatulan. Pero dapat, yun po ay patuloy na ma-sanctified sa proseso ng pagpapakabanal. At alam natin, binabanggit natin yan, pinag-pray na yan ni Christ. Ang una kanyang mga alagad, kabilang tayo doon. Di ba dapat tayo magpasalamat, pinag-pray na, pabanalin mo sila na inyong salita. Ano ang salita? Ang salita mo'y katotohanan. Ang tanong, paano ba natin malalaman na may tunay na pananampalataya o huwad na pananampalataya? So wag tayo mag-iisip sa ating mga kapatid. Tingnan natin kung anong sinasabi ng Scripture. Sa Ebanghelyo ni Juan, tungkol sa sinasabi ng Panginoong Hesus, sa Ebanghelyo, ayon sa kanya, nilinaw ng Apostol Juan na si Jesus lamang ang ganap na nakakaalam ng puso ng tao o isipan ng tao. Siya lang. Alam natin ang senaryo. Nung gumawa siya ng himala, tubig ginawang alak, ang daming naniwala sa kanya. Bakit? Nakita yung tanda. Pero hindi pinagkatiwala ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili sa kanila. Bakit? Alam niya kung sino talaga ang naniniwala o nananampalataya sa kanya. Dahil siya ang Panginoon, siya lamang ang ganap na nakakaalam ng lahat ng may tunay na pananampalataya. Hindi natin matiyak ang tunay na kalagayan ng puso ng sino man. Maliban sa atin, tayo lang eh. At ang Diyos ang nakakaalam. Kung ano ka ngayon sa harapan ng Diyos, kung ano ang tayo mo sa harapan ng Diyos, kung ano ang pananampalataya mo sa Diyos, alam mo yun. Alam mo kung napapabayaan ang mga kaparaanan ng biyaya. O hindi nasusustain yung faith na kaloob ng Panginoon. Ang ilan ay nagpahayag ng pananampalataya at nagtsatsaga hanggang sa kanilang kamatayan. Mayroong ganon. Ang iba naman, nag-aangking mananampalataya, kalaunan, tumalikod, nagpapakita na sila ay tunay na hindi nagkaroon ng pananampalataya sa simula. Binanggit po yan ng Biblia. 1 John chapter 2 verse 19. Ito po ang pagkakabanggit. Sila'y nagsialis sa atin, dating kasama. Ngunit sila'y hindi sa atin. Bakit? Sapagkat kung sila'y sa atin, sila'y nagpatuloy sa atin. Ngunit lumabas sila upang maihayag na hindi sila sa atin. Maliwanag po. Hanggang sa pagbabalik ni Jesus, ang nakikitang iglesia, local church, ay isang magkakaiba ang katayuan sa harapan ng Diyos. Hindi mo kailangang alamin yun. Diyos ang nakakaalam nun, saka ikaw. Hindi lahat nagpahayag ng pananampalataya ay tunay na nagtataglay nito. Alam natin ang senaryo. 4 na uri ng lupa ang hinasikan ng Diyos, ng salita ng Diyos. Isa lang ang matabang lupa na nagbunga. Sana tayo hindi nalagay sa kabatuhan, hindi tayo nalagay sa dawagan, hindi tayo nalagay kung saan hindi talaga tumubo at nagbunga. Malagay tayo sa matabang lupa. Hinasikan ng puso at alam natin ang Diyos ang nagasik noon sa puso natin at tayo ay nagkaroon ng bunga. Gaya ng mga nabubuhay sa ngayon, hindi natin matitiyak. Hindi rin lubos na makatitiyak ang mga apostol na lahat ng mga tagapakinig nila noon ay may tunay na pananampalataya. Hindi rin po. Tao rin ang mga apostol. Diyos lamang ang makakaalam noon. Kaya naman maraming babala po ang ating nababasa tungkol sa pangangailangan ng paglago. Ang Kristiyano ay dapat lumago. Saan lalago? Sa kabanalan. Upang tayo po, kasama ng mga orihinal na tumanggap, ay makapagtiyaga sa pananampalataya hanggang wakas.
at hindi matisod kailanman. Ang talata ngayon, mga kapatid, tinapos ni Pedro ang kanyang bahagi sa pangailangan ng pagkakaroon ng makadiyos na mga katangian sa pamagitan ng pagpapaalala sa atin. Binanggit yan sa mga sulat. Sabi nga sa verse 12 hanggang 14 hanggang 15, basahin natin sandali. Kaya't lagi kong hinahangad na ipaalala sa inyo ang mga bagay na ito, bagamat inyong nalalaman na at kayo'y pinapatibay sa katotohanan ng dumating sa inyo. 13, inaakala kong tama na habang ako'y nasa tuldang ito, anong sabi ni Pedro? Gisingin ko kayo ng isang paalala. Yamang aking nalalaman na malapit na ang pag-alis ng aking tolda na gaya ng ipinakita sa akin ng Panginoon nating si Jesucristo. 15, at sisikapin ko rin na pagkatapos ng aking pagpanaw ay inyong maalaala ang mga bagay na ito sa anumang panahon. Yun ang puso ni Peter. Kaya sabi niya, magsikap kayo. Tiyakin kung tunay ang inyong pananampalataya sa Diyos. Hindi tayo tatalikod sa halip na tatanggapin tayo sa walang hanggang kaharian ng Panginoong Hesus. Sabi sa verse 11, sapagkat sa ganitong paraan, ano yung paraan? Na ikaw ay nagsisikap, tinutustusan mo ang iyong pananampalataya, lumalago ka sa pagkakilala sa Panginoon. Hindi ito conditional para ka makapasok sa karera ng Diyos bilang banal, bilang niligtas ng kanyang biyaya, ay dapat magbunga ito. Hindi pwedeng sabihin na, may naalala ko, pag kami nagkukwentuhan, kumari na, hindi, basta ako ligtas. Basta ako ligtas. Hindi. Tama, iniligtas ka ng Panginoon, pero dapat magbunga yon. Ang sabi sa verse 11, sapagkat sa ganitong paraan, ay masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Hindi po ganong kadaling sabihin. Mayroon po tayong gagawin, mga kapatid. Ang punto, ang pamumuhay ng isang nagsasabi na may pananampalataya ay mapapatunayan sa paraan ng pamumuhay na may katangian ni Kristong taglay. Ang hangad ng Apostol Pablo, Pedro, ay makonform tayo kay Kristo, matulad tayo kay Kristo. Kabutihan, kaalaman, pagpipigil sa sarili, pagtsatsaga, kabanalan, kabaitan sa kapatid at pag-ibig. Pangalawa po, matyagang pananampalataya ng mga mananampalataya. Persevering faith of the believers. Ang ating mga pagsisikap ay hindi, binanggit ko na, hindi nangangahulugan na tayo po ay magkakaroon ng pagbabagong loob, mabuburnagin tayo dahil nagsisikap tayo mabubuhay sa Espiritu, tayo ay kikilusin ng Diyos dahil tayo po ay nagpupursigi. Hindi po yon. Ang Diyos, gayunpaman, ay nalulugod na gamitin ang pagsisikap upang hindi tayo mahulog. Ang mga hinirang po, mga kapatid, ay hindi ipagpapalagay o iniisip na ang biyaya ng Diyos ay maaari po tayo magpatuloy sa kasalanan. Hindi po pwede. Pinasasagana ng Diyos ang kanyang biyaya sa pagsusustain ng ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Sa halip ay gagamitin nila ang bigay ng Diyos na pananampalataya, na ito ang mag-motivate sa kanila na sikapin ang kabanalan upang magbunga ng pagtsatsaga. Yung mga nagpapahayag ng pananampalataya ng hindi nagtataglay nito ay hindi patuloy na maghahangad ng kabanalan, sa gayon hindi talaga sila makapagtsaga hanggang wakas. Pero yung tunay na pananampalataya, magpipersevere po yan hanggang wakas. Balikan natin ang mga apostol. Grabe ang kanilang pinagdanan. Iba-iba yung kamatayan. Ang tindi ng hirap na kanilang dinanas. Pero bakit sila nagpatuloy? Kasi
Iisa yung faith na tinanggap nila, katulad din ng tinanggap natin mula sa Diyos. Regalo ito ng Diyos. So kung iyan ay meron ka nito, magpipersevere tayo hanggang wakas. Maraming hirap, maraming problema, maraming kinakaharap tayo. Pero magtsatsaga tayo hanggang wakas. Ang point natin, tunay na pananampalataya ay magpapatuloy na magtyaga hanggang wakas, anuman ang kanyang ginagawa o anong sitwasyon ng buhay, mabubuhay siya sa pananampalataya. Ano man ang sitwasyon, we are living by faith. I-exercise natin yung faith natin. Magtyaga sa pamagitan ng pananampalataya sa anumang ginagawa. Gusto kong basahin sa inyo, kasi binanggit natin sa anumang ginagawa natin, maging matyaga tayo sa pananampalataya. Yung tiyaga po ni George Mueller, siguro ang iba nakakakilala dito kay George Mueller. Matyagang pananalangin ni George Mueller. Pakinggan po ninyo. Isang araw, nagsimulang ipanalangin ni George Mueller ang 5 sa kanyang mga kaibigan. Pagkaraan ng maraming buwan, isa sa kanila ang lumapit sa Panginoon. Pagkaraan ng 10 taon, imagine 10 taon ha, pagkaraan ng 10 taon, 2 pa ang napagbagong loob. Inabot ng 25 years bago na iligtas ang ika-4 na kaibigan. Pero si George Mueller hindi humihinto sa prayer because sa kanyang faith sa Panginoon. Proven yung kanyang pagtsatsaga. Si Mueller ay nagtyaga sa panalangin hanggang sa kanyang kamatayan para saan? Sa ika-5 kaibigan sa loob ng 52 years. Na yon ay hindi siya sumuko sa pag-asa, nakikilalanin niya si Kristo. Ang kanyang pananampalataya ginantimpalaan dahil sa lalong madaling panahon, pagkatapos ng libing ni George Mueller, ang huli sa ika-5 kaibigan ay naligtas. Wow, 52 years. Ganito natin dapat salaminin ang ating pananampalataya. Mayroon ba tayong pagtsatsaga? Sa prayer pa lang ito ha. Sa hirap ng buhay, may pagtsatsaga pa tayo. Kung mayroon po tayong mahal sa buhay na hindi paligtas, huwag tayong hihinto. Magtyaga tayo. Diyos ang nakakaalam. Isa sa pasanin ko ang aking mga mahal sa buhay, mga kapatid ko. Nabubuhay sila sa mundo. Pero patuloy yung aking prayer sa kanila. At maaaring ganun din po tayo. Sa tuwing iisipin natin na mayroon tayong mahal sa buhay na wala sa Panginoon. At minsan sila ang kumakalaban sa atin. Sila yung humahadlang sa atin. Pero as a Christian, magkaroon tayo ng humility. Abutin natin sila. Tumulad tayo kay George Mueller. 52 years. Grabe kung nag-umpisa. Ako. Sabi nila 62 na raw ako. Pero si George Mueller nag-pray ng 52 years. Kaya kung meron tayong mahal sa buhay, at kung meron akong kinakausap dito, kahabagan tayo ng Diyos. Kinakausap ng Diyos, o meron akong kinakausap dito na wala pa sa Panginoon, hingin mo ang awa ng Diyos. Kahabangan ka na ng Panginoon. Ang Panginoong Hesus nag-aanyaya. Sino mang napapagal at nabibigat ang lubha, lumapit sa Kanya. Paanyaya yan ng Panginoong Hesus. Sabi ng Biblia, sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus. Sinabi yun ng Biblia, sampalatayanan natin ang ginawa ni Kristo. Ang issue dito mga kapatid ay buhay. Darating ang panahon, mawawala tayo dito sa mundo. Paano ang kaluluwa natin? Sina-challenge ko kayo, kung ako mayroong kinakausap dito na wala pa sa Panginoon. Samantalahin mong nabubuhay ka na lagi mong pakinggan ang Ebanghelyo, ang pagsasakripisyo ni Kristo sa krus, na wala siyang sala, ginawang may sala for the sake na
tanggapin natin ang katuwiran ng Diyos. Hindi natin alam kung kailan tayo tatagal dito sa mundo. Pero gaya ng buhay ni George Muller, patuloy siyang nanalangin sa kanyang mga kaibigan. Ganon din sa ating mga mahal sa buhay. Hingin natin ang awa ng Panginoon. Ama, kaawaan mo po sila. Kaya sa umagang ito, siguro yung aral at paglalapat sa buhay natin, gawing mabunga ang buhay mo sa kabanalan bilang tinawag at pinili ng Diyos. Bilang niligtas ng Diyos, gawing mabunga ang buhay sa kabanalan. Sa ganitong paraan, hanga din nating mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos sapagkat yan ang mataas na layunin kung bakit tayo dito nabubuhay sa mundo. Luwalhatiin ng Diyos. Ayon kay Pablo sa taga-Pilipos, chapter 2, verse 12 to 13, kaya nga, mga minamahal, kung paanong kayo'y laging nagsisunod, ay gayon din naman. Ngayon, hindi lamang kung paano sa aking harapan, kundi lalong higit sa aking pagkawala. Gawin ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo sa pagnanais at paggawa para sa kanyang mabuting kaluguran. Sa ating paggawa, pagsisikap, i-work out natin yung ating kaligtasan. Gift na yun ng Diyos, biyaya na yun sa atin. I-work out natin. Pero ang Diyos ay kasama natin. Ang sabi ng 13, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo sa pagnanais at paggawa para sa kanyang mabuting kaluguran. Sa ibang salin, mabuting kalooban. Tandaan natin ito, mga kapatid. Ang solid foundation o matibay na pundasyon ng ating pananampalataya ay si Kristo. Maliwanag si Kristo. Ngunit pinatutunayan ito sa pamamagitan ng mga bunga, ebidensya sa pamumuhay, patuloy na pagsisikap na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa atin ng Diyos. Magtiyaga hanggang wakas sa pamamagitan ng pagsusustina ng kanyang biyaya. Yun po, mga kapatid, sa ating pagtatapos at hamon, sabi po ni Henry Alan Harry Ironside, siya po ay isang Canadian-American Bible teacher, preacher, theologian, pastor, and author. Ito po sabi niya. Sabi ng isang matandang lalaki kay Ironside, hindi ako magpapatuloy maliban kung alam kong ligtas na ako. O kung hindi, alam kong wala ng pag-asa na makatiyak dito. Gusto ko ng isang tiyak na saksi. Isang bagay na hindi ako mapagkamalan. Sumagot si Ironside, ipagpalagay na mayroon kang isang pangitain na isang anghel na nagsabi sa iyo ng iyong mga kasalanan ay pinatawad. Sapat na ba iyon upang makapagpahinga ka? Yes, I think it would. An angel should be right. Pinagpatuloy ni Ironside, ngunit ipagpalagay na sa iyong kamatayan ay dumating si Satanas at nagsabi, ako ang angel na iyon. Nagbagong anyo upang linlangin ka. Ano ang sasabihin mo? Alam nyo, hindi po nakaimik ang lalaki. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Ironside na binigyan tayo ng Diyos ng isang bagay na mas maasahan kaysa boses ng isang anghel. Ibinigay niya ang kanyang anak, namatay para sa ating mga kasalanan at nagpatuto siya sa kanyang sariling salita na kung magtitiwala tayo sa kanya, ang lahat ng ating mga kasalanan ay wala na. Binasa ni Ironside ang 1 John chapter 5 verse 13. Sinusulat ko ang mga bagay na ito sa inyo na sumasampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos upang malaman ninyo na mayroon kayong buhay na walang hanggan at upang kayo'y sumampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Maaari mong malaman na mayroon kang buhay na walang hanggan. Pagkatapos ay sinabi niya,
Hindi pa ba sapat yon upang makapagpahinga? Ito po ay isang liham mula sa langit na hayagang para sa iyo. Ginamit yon ng Espiritu ng Diyos upang magbigay katiyakan sa puso ng lalaki. Yun po ang sinabi niya. Mga kapatid, ang katiyakan nating sumampalataya ay sa ginawa ni Kristo sa krus. At ito po ay maliwanag sa banal na kasulatan. Subalit maliwanag ito na magbubunga sa atin sa paraan ng pamumuhay sa kabanalan. Ang sabi ng verse 10, ang pagsisikap, pagsasabuhay ng mga katanging ito, verse 5 to 7, ebidensya ito ng siguradong pagkatawag at pagkahirang sa atin. Hindi natin pwedeng pinalandakan na tinawag tayo ng Diyos, hinirang tayo ng Diyos, and yet, walang ebidensya sa buhay natin. Hindi pwedeng hindi magkaroon ng ebidensya kasi ang Diyos ang tumawag sa atin. Magbubunga tayo. Niligtas tayo ng Diyos mula sa una hanggang sa huli sa pamagitan lamang ng makapangyarihang biyaya. Ngunit, ang isang katibayan na ang pinakamataas na biyayang ito ay kumikilos sa ating buhay sa pagpupursigi sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagsisikap na tustusan natin yung ating pananampalataya. Pangako ni Pedro sa mga mababasa niya at sa atin din po, katiyakan ng pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Unto God all the glory. Tayo po ay manalangin. Muli po, Ama, kami ay dumudulog sa inyong banal na presensya. Lubos po ang aming pasasalamat sa mga katotohanan ng inyong salita ayon kay Pedro. Ama, salamat po dahil napakasagana ng inyong biyaya dahil patuloy po inyong pinapaunawa sa amin bilang kami po ay inyong kinahabagan at iniligtas sa tiyak na kapahamakan tungo sa buhay. Nagpapasalamat po kami dahil pinapatunayan ninyo na ang inyong inumpisahang mabuting gawa tatapusin nyo hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Salamat po. Dalangin lang po namin na mas lalo kaming ma-challenge sa buhay na mayroon kami ngayon sa piling mo, Panginoon. Mas lalo kaming magpursigi. Pagyamanin namin ang buhay pananampalataya namin sa inyo. Samahan niyo po kami kahit ano po yung aming pagdanan sa buhay. Lagi kaming tumingin sa inyo na siya nagpasimula ng aming pananampalataya na magpapasakdal nito. Purihin po kayo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen.